I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Hi, shout out sa inyo mga beswa, mga Filipinos and OFW. Hello. Sa mga Marcos Loyalists and supporters na ko guys, meron tayong info update. Sa yan ay ang Pangulo, alam nyo naman sabi ko doon sa unang video ko kanina, habang binibriefing niya ang mga local governments tungkol po dito sa pag-alboruto, pag-irap ni Mount Canlaon, ay ang Pangulo to the rescue at tulong. Tingnan nyo naman guys hindi talaga nagpabaya yan, on time lagi, sabi ko sa inyo kagagaling niya lang dyan dahil rally I think, di ba, ng alyansa. Ito bumalik. So basahin po natin dito mga kababayan para kompleto detalyado bago yung panoorin ng kanyang video. Okay, yung kanyang speech na very short. Sabi dito guys, umabot na sa 200 milyong tulong pinansyal ang naipamahagi ng pamahalaan sa Region 5 at 7 sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga apektado ng Canlaon eruption sa La Carlota, Negros Occidental ngayong araw. Agoy. Kasunod ng distribution ng suporta ng pamahalaan, inuutos din ni PBBM sa isang sitwasyon briefing ang pagbuo ng task force na tututok sa pangmatagalang disaster response and preparedness program para sa mga volcanic related calamities. Direktiba rin ng Pangulo na suriin ang mga permanent evacuation para sa mga komunidad bilang paghahanda sa posibleng panganib na dala ng pag-alboruto ni Canlaon. Alam nyo guys, dyan lang pala ako talaga believe kay Pangulong Marcos Jr. Hindi siya talaga nagpabaya, hindi po siya nagkulang. Kaya nga sabi ko, mahirap nyo talaga pataubin ito or pabagsakin. Kasi ang mga local governments, talagang suportado siya. Kasi very hands-on siya tumulong pagdating sa may sakuna. Kaya nga, sana sa ating mga kababayan, magkaisa na lang po tayo. Tulungan na lang natin ang administration. Sa totoo lang, makikita naman natin sa kanyang pamumuno. Puro tulong yan, tulong. Kahit anong klaseng sakuna, always tulong. So dahil dyan guys, titingnan natin yung mga highlights. Yan kasama siyempre ang DSWD of course. At siyempre yung ibang mga ahensya, mga kababayan na talagang laging tumutulong. With cash assistance na sa mga beneficiary. Ibig sabihin sa mga talagang nasalanta ng Mount Canlaon. See? Nakita nyo yan? Ina-assist sila ng mga staff ng DSWD. Ito po yung binibrief niya ang mga local governments. Ayan, kanina mayroon tayong video para marinig nyo yung mga pinag-usapan. So dahil dyan guys, panoorin nyo itong kanyang speech. Okay mga beswan, but before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Eto na. Kababayan ko, kami nandito, ako ay nakarating dito upang matignan para makita ko kung ano ba talaga ang sitwasyon na iba. Ang report na binabasa-basa lang at saka picture na binabasa-basa lang at yung makita ko ng sarili ko. Ang problema kasi po ay yung bulkan, hindi talaga natin, hindi kagaya ng bagyo yan na masasabi natin kailan darating yung bagyo. Hindi natin masabi kailan itong bulkan, kailan puputok para matapos na, makabalik na kayo sa mga tahanan ninyo. Ganito lang ang sasabihin ko, kahit ganito katagal ito, ang pamahalaan ninyo na nandito, tuloy-tuloy itong suporta na ibinibigay namin sa inyo. Hindi matatapos ito hanggat kayo'y nangangailangan ng tulong, hanggat kayo'y nangangailangan ng suporta, ay ibibigay ng pamahalaan ng trabaho para masuportahan kayo at matiyak na naalagaan kayo ay pinaghahati-hatian namin para naman matiyak namin na
walang pagbabago, walang tigil, hindi ma hindi mapapatid, hindi mawawala yung tulong na ibinibigay namin sa inyo. Ang kinakatakutan po natin yung putok ng bulkan. Dahil ang sinasabi ng PhilBox, yung bulkan parang namamaga pa rin eh. There has to be a catastrophic, a culminating event. Ibig sabihin, kailangan may mangyari na malaki bago matapos itong krisis na ito. Kaya yun ang inaabangan natin. Nagdadasal pa rin kami na kahit papano, baka naman may mangyari, may magawa o swertehin tayo na hindi na pumutok pero mawala na yung pressure doon sa bulkan. Kaya asahan ninyo na talagang nakabantay kami ng mabuti na sana naman pagbigyan tayo, mapagbigyan tayo na hindi na pumutok at mawala na yung pressure. Ang magagawa lang po natin, tuloy-tuloy po ang ugnayan, ang coordination namin sa local government, tuloy-tuloy po ang aming pag-monitor ng ating mga scientifico, tuloy-tuloy para malaman namin ang tunay na sitwasyon para matiyak na kayo ay hindi malagay sa alanganin, hindi kayo malagay sa peligro. Asahan na lang po ninyo na itong mga tulong na dinadala ng pamahalaan ay walang tigil po yan hanggat hindi nyo na kami kailangan. Hanggat kailangan nyo kami, nandyan po kami. So sa ngayon po, meron tayong open pa na evacuation centers na 4. 3 of those are school-managed evacuation at meron tayong isang evacuation center that being managed by the city government of La Carlota. Starting December 9, we have recorded the internally displaced individuals coming from the 3 affected barangays. So, yung 3 barangays are yung Barangay Araal, La Carlota City, Barangay Hagimit, at saka yung Barangay Yobo. Siya yung 3 barangay na meron tayong na-declare na internally displaced individuals or families situated inside the evacuation center. At saka meron din tayo, aside from the mga IDPs na nandun sa evacuation center, meron din tayong families being affected by the eruption. Pero they're being fostered by their relatives and families outside the evacuation center. So nandun sila naninirahan temporarily sa kanilang mga relatives, sa kanilang mga kanilang pamilya sa labas sa evacuation center. So as of to date, February 20, 2025, we are still serving a total of 323 families with 1,111 individuals sa 4 na existing at open na evacuation center dito sa La Carlota City. So yung declaration ng Office of the Civil Defense, nasa alert level 3 pa rin yung activity ng Canlaon. So hindi pa na downgrade from 3 to 2. So yung advice, wala pa, hindi pa pwedeng bumalik lahat na nasa inside evacuation center. Pero meron yatang ibang LGU na nakapag-decamp na and then bumalik na doon sa mga areas situated outside the 6-kilometer danger zone. From the start of the evacuation, upon the activation of the response cluster, yung mga in charge naman sa pagbigay ng mga iba't ibang services, nandun na yon. So in addition to that, they're being provided also sa aspeto ng psychosocial intervention or services. So meron tayong mga stakeholders na nag-sponsor ng mga iba't ibang activity para sa mga bata, para sa mga kababaihan, para sa mga matatanda, sectoral yung siniserve nila. So ongoing until now. So meron tayong mga mental health activity and that is being provided by the City Health Office at ibang health organizations na pumupunta dito at saka nagbibigay rin ng kanilang services sa ating mga IDP. At saka ngayon, yung initiative ng LGU, meron tayong employment facilitation, nag-open tayo ng mga iba't ibang manual work sa ating mga IDPs na parang if they want na magkaroon ng short-term na hanap buhay like gardening, carpentry. Yes, maraming livelihood program that being introduced ng iba't ibang mga agency, particularly from the TESDA, TLDC, at saka yung PESO. So, meron tayong na-introduce na
pot holder and rug making. Kaya nakapagtinda na sila yata ng mga marami ng pot holder saka rugs, no? Sige. First and foremost, we'd like to say thank you for those na conduct ng kanilang iba't ibang charity works. Maraming salamat sa mga iba't ibang forma ng tulong na ibinigay nyo sa kanila. At for those na would like to help pa, De La Carlota City Government through the Camp Management Office, yung sa donation committee, are still receiving ng mga iba't ibang tulong pa na maaari pang mai-receive ng city government para sa ating mga internally displaced individuals or family. O, diba guys? Si Pangulong Marcos Jr. lang talaga ang totoong may malasakit sa kapwa Pilipino. O, bukod pa sa sa relief good, may cash pa, o bukod pa yung ibibigay niya sa local government na milyon-milyon. Saan kayo makakitang klaseng ganitong Pangulo? Sabi ko nga, sana marami pang Pangulong Marcos Jr. Ay, siyempre, may susunod. Well, I hope and I wish God will grant our prayers, guys. Grant our prayers, mga kababayan, na si Pangulong Marcos Jr. mananatili sa pwesto para nang sa garon tuloy-tuloy ang paglilinis niya sa mga dumi ng mga nakaraan. Ang dami niya pang dapat na gagawin, guys, para mabago tuluyan. Kulang yung 6 na taon sa totoo lang. Kaya ang gusto ko sa kanya yung talagang makadiyos siya. Kung napanood nyo, guys, yung unang video ko kanina, nabanggit niya doon na yung problema nga dyan sa Negros, no? Hanggang ngayon, hindi ma-solve. At isa pa nabanggit ang kanyang ama. Ang tagal na pang palang panahon. So, ibig sabihin, yung mga napagawa ni Pangulong Marcos Sr. dyan, hindi pa pala na babago. Di ba? Hindi pa na rehab. Kumbaga, rehabilitation ba? So, nabanggit niya dyan sa mga problema, sabi ng Pangulong Marcos Jr., makukuha yan sa dasal. Biro nyo, makadiyos talaga siya, guys. Sa totoo lang. Kaya pala yung ugali niya, no? Talaga mabait. Very humble. So, dahil dito mga kababayan, ito po ang pinaka-latest updates ko all the way from Negros Occidental kasama si Pangulong Marcos Jr. Next naman, akala mo kasama ko, hindi guys, no? So, maraming salamat sa inyong watching. Tuloy-tuloy ang support natin sa ating mahal na Pangulo at pagdarasal sa kanyang kaligtasan. Okay? Saka kanyang buong relatives, pamilya. So, see you again, guys, on my next upload video. Bye, and babush. God bless Philippines. Shout out sa mga taga Negros Occidental.